So, eto mga kapiksi, no, yung reason kung bakit umuurong yung person mo sa iyo is because marami siyang masyadong dalahin, marami siyang obligasyon. For some of them, maaaring masyado siyang maraming problema sa buhay, guys. And hindi siya ready na pumasok sa isang committed na relationship. This person is having fun with you. Masaya siya. Definitely, guys. Pwedeng katrabaho mo ito. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa iyo. So titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So, uunahin natin tong deck na to guys. Titingnan natin yung mga energy surrounding your situation, mga kapiksi. So, meron tayong runner, meron tayong sword and rose energy, and meron din tayong date energy guys. So, for some of you guys, no, parang one is running away from the relationship. Pwedeng ikaw, pwedeng person mo. Pero I'm sensing this is more energy ng person nyo, and parang na-discover nyo, parang nagkaroon ng katotohanan, revelation na parang etong person mo, parang pwedeng takot siya sa commitment guys, takot siya sa makipagrelasyon. Parang feeling ko yung iba sa inyo parang open relationship lang, hindi masyadong intense, parang gusto ng person mo magaan lang, ganyan. And parang ito, para sa inyo, parang walang label, no? Parang hindi, parang ayaw ng person mo na may label yung relationship nyo. Parang gusto niya open lang, ganyan. And parang para sa inyo, parang as much as gusto niyo magkaroon ng label yung relationship nyo, pero parang may feelings kayo dun sa person nyo, and kahit na ganon, parang tinatanggap nyo pa rin. Nagets nyo ba? Tinatanggap nyo pa rin na okay lang sa inyo kahit walang label, walang commitment, as long as may nararamdaman kayo sa isa't isa, parang you will settle for that type of arrangement, mga kapiksi, as long as makadate mo tong person na to, makasama mo siya. Pero, yun nga, no strings attached para sa inyong dalawa mga kapiksi. So, yun nakikita natin dito sa energy na to, guys. So, pwede rin guys, friends with benefits, ganyan. Or kung ano man label, yung walang label na relationship para sa inyo mga kapiksi. So, tingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob sa inyo. Meron tayong hopeful energy. Meron tayong love, okay. Ito platonic, no? And that, pag sinabing platonic, guys, may feelings pero hindi yung romantic. Parang, kaya nga nasabi ko kanina guys, friends with benefits, diba? Kasi parang hanggang dun lang yung pwedeng feelings na ibigay nung isa, especially nung person, but the other one of you, which is you, more on you, na parang hopeful ka na baka magbago pa. Baka friends, as friend niya lang ako nakikita ngayon, pero kapag we spend time together, baka ma-realize niya na baka ma-develop siya sa akin, baka mahulog din yung loob niya, baka maybe we can be more than friends. Parang mga ganun. And yun, so parang naku-curious kayo as to how things will end up between you and this person, mga kapiksi, kasi nandun talaga yung interest, and pwedeng interested din sa'yo yung person mo, na curious din siya, kaya pwedeng pumapayag din siya sa gusto mo, pero parang as of now, pwedeng hanggang dun lang yung inaabot ng
relasyon yung mga kapiksi. Okay? So, this will not resonate with all guys kasi hindi naman lahat kayo ganito yung sitwasyon. Comment down below na lang mga kapiksi if naka-resonate kayo. So, in case hindi kayo naka-resonate dito, baka dito maka-resonate kayo. Tingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng person nyo, guys. So, shuffle ko to, guys. Habang shuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course, sobrang ganda niyan mga kapiksi. And yung promo natin ngayong May, no, pwede kayong mamili kung gusto nyo ng 1 free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount until May 30 yan guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na specific na gusto nyo i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Libra guys, kayo in represent ng Queen of Swords sa ating spread. Dito guys, by the way mga kapiksi, sorry, bago ko muna ituloy ito, magkakaroon ako ng video course pang relationship, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, para yan dun sa mga kapiksi natin na nagdadanas ng third party situation. Coming soon this May, i-announce ko. Antayin nyo na lang guys. So, eto mga kapiksi, no, yung reason kung bakit umuurong yung person mo sa iyo is because marami siyang masyadong dalahin, marami siyang obligasyon. For some of them, maaaring masyado siyang maraming problema sa buhay, guys. And hindi siya ready na pumasok sa isang committed na relationship. This person is having fun with you. Masaya siya. Definitely, guys. Pwedeng katrabaho mo ito. Pwedeng nagpo-flirt sa'yo to guys. Pwedeng ano din, I'm sensing na parang this is also some kind of an affair. Baka third party ka, kapiksi, kasi itong person mo, parang masyado itong maraming obligasyon mga kapiksi. Pwedeng pamilyado na itong tao na to, kaya marami siyang obligasyon. And yung iba sa inyo, baka kayo yung third party, kaya umiiwas or hindi ito committed sa'yo. Kasi, pero nakikita natin na parang lumilingon siya sa'yo, no? Ibig sabihin, pwedeng natitempt siya, ganyan, but malalim pa rin yung kanyang, kung may pamilya siya, mas malalim sa kanya na unahin yung responsibilities and obligations niya sa kanyang pamilya, mga kapiksi. So, if in case na third party kayo, guys, wag nyo nang ituloy because hindi nyo deserve na may kahati sa relasyon, di ba? Maghanap na lang kayo or mag-antay na lang kayo ng person na para sa inyo. Kung hindi nyo alam na third party kayo, syempre, wala naman kayong kasalanan doon dahil hindi nyo alam. Pero the moment na malaman nyo na third party kayo, much better na umiwas para hindi kayo makarma at saka iwas gulo din, mga kapiksi. And kasi yun yung nakikita natin parang nararamdaman natin dito na parang nasa third party situation kayo, guys. Yun yung reason kung bakit hindi mag-commit sa'yo yung person mo is because committed na siya sa ibang person and marami siyang obligasyon, mga kapiksi. Ayan, no. May problema ito sa pera, may problema ito sa sometimes pwedeng nagpo-flirt siya sa'yo, naglalambing siya sa'yo, ganyan. Pero most of the time, parang cold treatment. So, parang nakikita natin yung urong-sulong na relationship niyo, mga kapiksi. And may mga times na parang unblock, no? Pwedeng ikaw din, ganyan. Binablock mo siya, ina-unblock mo siya. Tapos siya din, ganyan, binablock niya, ina-unblock niya siya.
Pwedeng LDR din kayo nitong person nyo, mga kapiksi, nasa malayo. Pero parang malabo pa sa malabo pa sa usok yung etong relasyon na to, mga kapiksi. So may ups, may down, pero wala siyang kasiguraduhan. Hindi natin nakikita na may feelings or emotion itong person na to, kasi even siya parang confused din siya, mga kapiksi. So kung hindi naman kayo third party, guys, pwedeng yung person mo is parang nagdadalawang isip siya sa'yo, kasi baka merong third party na involved na nagbibigay ng confusion doon sa person mo. Pwede kasing, let's say for example, hindi ka third party, ikaw yung legal na partner nitong person mo, maaaring may third party ito sa labas and nagkakos ng confusion. So pwedeng mahal ka pa rin ng person mo, pero baka nahuhulog na rin yung loob niya doon sa isa. So sometimes ganon. Pero hindi natin nakikita na maghihiwalay kayo or iiwan ka niya. Ayaw niyang mamili, no? And gusto niya chill lang. So whatever happens, parang ganun sa kanya. Pero if mamimili siya between, let's say, ikaw tsaka third party, hindi siya mamimili. And kung ikaw naman yung third party at tsaka yung person niya, hindi rin siya mamimili. Parang kung ano na lang yung meron, ayaw niyang gawing komplikado. Guys, okay? Alright, so yeah, I leave you to that, mga kapiksi. Bahala na kayo mag-isip. Pero syempre, this will not resonate with all, no? Kung ano na lang yung feeling nyo naka-resonate sa inyo, take that message. And at the end of the day, kayo pa rin naman yung masusunod sa relationship nyo. If in case naka-resonate kayo, guys, kung kayo yung legal na mga partners, may third party yung person nyo, pwede nyo abangan yung course ko, o kaya naman pwede kayong makinig ng mga subliminals natin, pampawala ng kabit, pampawala ng balakid, para ikaw ang piliin, at saka pampaloyal. So yung 4 na subliminals na yun, pinaka the best para sa mga third party na situationship. Okay? Alright. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Pwede yung pakinggan para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.